Katulad ng anong ayuda. Papakita ko sa inyo kung paano sila magbigay ng ayuda, mga bossing. Kung paano nila kayo tinatarantado sa ayuda. Ayan sabi ng wait lang. I-ano natin. Ayan. Sabi nitong Manibela. Tingnan ninyo kung ano tong balitan to. Kasado na ang panibagong two-day transport strike ng grupong Manibela dahil pa rin sa jumbo oil price hikes. Handa naman daw silang ipagpaliban ito pero may mga kondisyon. Narito ang agenda report ni Cheb Gatchalian. Hindi na napigilang magmura ni Manibela Chairman Mar Balbuena habang nananawagan sa pamahalaan. Ang ginagawa ninyo sa mga tsuper, nakakapagmura talaga nyo. Imbes na pagaanin ninyo ang buhay ng ordinaryong tsuper, pinapahirapan ninyo. Dahil yan sa tanggap niyang ulat na hinihingan pa umano ang ilang mga tsuper ng present number kung saan sila bumoboto at ng kung ano-ano pang diba? Anong sinasabi natin sa inyo? Humihingi sila sa mga bibigyan ng ayuda humihingi sila ng mga present number. Bakit? Akala ko ba tulong yan para sa mga apektado nitong krisis na kinakaharap natin? Bakit hinihingan nyo ng mga present number? Ibig sabihin, ginagamit nila itong ayudahan na ito para bilhin yung mga boto ninyo. Konektado sa eleksyon. Gusto talaga nila na may krisis para pag may krisis, meron silang rason para makapag-ayuda. Pag nag-ayuda sila, gagamitin nila yon para mamanipula kayo. At sila yung iboto ninyo pagdating ng eleksyon. Vote buying na naman yan. Diba? Kailangan makarating yan sa taong bayan. Yung ganyang ginagawa na si Bongbong, hindi yan namigay ng ayuda para tulungan kayo. Namigay yan ng ayuda para bilhin ng mga boto ninyo at mga kaluluwa ninyo. Yung pera naman na yan sa inyo yan. Hindi naman galing sa mga bulsa nila yan. Kaya nga dapat talaga wala sila sa mga bigayan ng ayuda, walang mga pangalan nila dahil hindi sa kanila yung pera nyo yan. Alam nyo yung pera nyo yan, kinaltas yan sa mga sahod ninyo, sa mga buwis na binabayaran ninyo, binabalik lang sa inyo. Ngayon, malaking part ng mga binabayad natin buwis, nasa mga mali-maleta nandoon sa mga bahay nila. Tangin na yan, ang gaganda ng mga gamit, ang mamahal ng mga relos, ang gaganda ng mga sasakyan, ang lalamig ng mga bahay, 24 oras, umaanda rin mga air conditioning yan. Yung mga pagkain yan, hindi nag-uulit yan. Hindi nag-iinit yan. Ako, yung ulam ko dito sa frigidaire, 1 linggo yan. Pag nagluto ako ng adobo, pang 1 linggo. Araw-araw adobo ulam ko. Para lang makatipid ka. Ginagawa natin lahat ng mga measures para makatipid tayo, anak ng tinapay. Etong mga magnanakaw sa Pilipinas, tingnan nyo, sa sarap ng mga buhay. Ang taas ng ang taas ng presyo ng gasolina, pero tingnan nyo mga sasakyan nila, mga D8, V8, V6, gasolina, diesel, SUV. Sabi ko sa iyo, ako may SUV ako, pero hindi ko na ginagamit. Nagmumotor na lang ako. Mahilig na akong tumakbo ngayon dahil pumayat na ako, tumatakbo na lang ako. Naglalakad na lang ako para makapunta ako from one place to another. Ganun ginagawa ko. Tapos makikita mo sila, sarap ng buhay, tapos bibigyan ka nila barya. Putang ina, laki ng pera natin, ninakaw lang nila. Yan dapat maintindihan nyo performance bago bigyan ng ayuda. Isa rin sa alegasyon ni Balbuena, may mga individual daw napatay na pero nakalista pa sa mga bibigyan ng subsidy. Nagdeklara ang Manibela sa press ko nito kanina ng malawakang protesta ng transport sector sa darating na Huwebes at Biyernes. Muling mapupuno ang Welcome Rotonda, Menjola at iba't ibang transport center sa bawat bahagi ng bansa dahil magkasama-samang Manibela. Katulad yan, yung Menjola na yan. Kita mo, harang na harang. Saan ka makakita ng administrasyon na ganyan? Simula yata nung kanilang administrasyon, hinarangan na nila yan. At least after 2 years o 1 year ng kanilang sa dami ng nagpoprotesta, hinarangan na nila yan. Di ba? Akala ko ba mahal kayo ng mga tao? Akala ko ba maayos ang pamumuno ninyo? Kung maayos ang pamumuno ninyo, pabayaan nyo magpunta yung mga tao dyan sa lugar na yan, mag-demonstrate. Nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, natatandaan ninyo yung Malacanang binuksan niya sa mga mamamayan. Kasi sabi nga, this is the People's Palace. It's called the People's Palace para kasi pag-aari yan ng taong bayan So, if people wants to go inside, let them go inside. It's their house, it's their palace. Kasi si Pangulong Duterte nakatira siya sa isang maliit na bahay lang diyan sa compound ng Malacanang. Yun nga yung ginawang party house ng pamilya Marcos. Maliit na simpleng bahay lang yun, ilang kwarto, tapos doon sila natutulog. Itong mismong palasyo na dapat diyan natutulog ang presidente, diyan lang siya nag-oopisina pero hindi siya diyan nakatira. Kasi nga, ang sabi nga niya, sa taong bayan ito dapat makapasok ang taong bayan dito. Kapag mag-schedule kayo, gawin yung parang museum to para makita nila kung saan napupunta yung mga
Perang ano nila. Tsaka maranasan nila yung makapasok dito. Hindi yung mga malalaking pamilya lang yung nakakapasok dito. Lahat ng Pilipino gustong pumunta rito, papuntahin nyo, bayaan nyo, paikutin nyo sila dyan. I-guide nyo sila. O tas labas. O kayo naman. Yung lima. O di ba? O para kasi sa taong bayan. O tinan mo ginawa ng mga hudas na ito. O yan o hinarangan ng mga barbed. Kung merong build program, ito yung pinaka-successful nilang build program. Dahil ever since nilagay nila yan dyan, hindi na nakapasok yung mga Pilipino dyan. Wala kayong kinakatakutan pero ganitong ginagawa nyo, ginawa nyo ng fortress yung Malacanang. Hindi na yata nakakalabas yung mga sasakyan dyan. Nag-helicopter na sila palabas sa sobrang secured ng lugar na yan. Hindi mo isisecure ang isang lugar kung walang threat sa lugar na yan. Hindi magkakaroon ng threat sa lugar na yan kung matino kayong nagtatrabaho para sa bayang Pilipinas. Diba? Gago pala kayo eh. Pang mga grupo tulad ng Piston at Laban TNVS. Sabi ni Balbuena, nasa kalahating milyon ang inaasahan nilang dadalo sa nationwide transport strike. Ang tagal-tagal ng pinag-uusapan na isuspend yung excise tax. Saan mo ba nagkakaroon ng problema? Bakit napakabagal ng pag-suspend nito? Kasi nga bobo si Bongbong. Tanga, nung binigay nga yung special powers siya, 1 linggo na kakalipas, wala pa siyang ginagawa. Di ba binigyan ng special powers siya, minadali pa yan, tapos pagdating sa kanya, iisipin pa daw niya kung saan niya ilalagay. Gago, di ba? At isama na rin sana ito. O, di ba? O. Matalino na mga tao ngayon eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
Sa harap